What's up mga kaininyero? Our topic in this video is about cables loaded with concentrated loads. For our problem, given the cables loaded with concentrated loads where the value of P1 is equal to 10 kN. Determine the value of P2 and sag YB. Sag YB is the vertical distance from the horizontal line drawn at A to the point B. Ang value ng P1 ay 10 kN. As we can see in our problem, unknown yung value ng load P2 or yung load na naka-apply sa point B and sa point D. Therefore, expect natin na wala tayong direct value ng reaction sa support at tension ng cable na makukuha. Kailangan natin munang gumawa ng equation para makuha yung value ng mga unknown force na to. Ito yung line of action ng cable DE. Therefore, yan yung direction ng support sa point E. I-denote natin yung reaction sa E as RE. I-component natin yung RE into horizontal and vertical component. I-denote natin as REH yung horizontal component and REB yung vertical component ng reaction sa point E. Di ba itong cable DE ay collinear sa RE? Gawa tayo dito ng isang right triangle. Yung vertical side ng triangle natin na to, yung color blue, ay equal sa 1.0 meters plus 0.4 meters. 1.40 meters. Yung horizontal side naman ng triangle na to ay equal sa 1.20 meters. Ayan, nilakihan ko lang yung triangle na yan. From this triangle, gawa tayo ng slope triangle. Pwede naman nating directly gamitin yung value na 1.2 horizontal and 1.4 vertical for our slope triangle. Pero pwede din naman na i-simplify nyo pa yung value na yan. Since yung 1.2 and 1.4, they are both divisible ng 0.2, i-divide natin sila ng 0.2. 1.2 over 0.2 is equal to 6. 1.4 over 0.2, 7. Ito na ngayon yung gamitin natin na slope triangle. Ang hypotenuse side ng slope triangle natin ay equal to square root of 6 squared plus 7 squared. And that is equal to square root of 85. Tulad ng sabi ko kanina, same ng slope yung cable DE and yung RE. Therefore, ito din yung slope ng RE. From this, ang value ng horizontal component ng RE ay equal sa RE multiplied by 6 over square root of 85. At ang vertical component ng RE ay equal sa RE multiplied by 7 over square root of 85. From this ay mag-take tayo ng summation moment at point A is equal to 0. I-take natin lahat ng clockwise moment as positive. First ay yung load na naka-apply sa point B, P2. Ang moment arm ng force na to hanggang sa point A ay 1.20 meters. Clockwise yung rotation ng force P2 sa point A. Therefore, positive yung sign niya dito sa equation na to. Ang next na i-moment natin ay yung P1. Given yung value ng P1, which is 10 kN, ang moment arm ng P1 hanggang sa point A ay 2.0 meters plus 1.2 meters equal to 3.2 meters. Yung P1 ay mag-create din ng clockwise moment sa point A. Next ay yung P2 na naka-apply sa point B. Ang moment arm ng P2 sa point A ay 1.5 meters plus 2.0 meters plus 1.2 meters. Equal yan sa 4.7 meters.
Clockwise din yung rotation nito sa point A. Ang next na i-moment natin ay yung horizontal component ng reaction sa E, which is yung REH. Ang value ng REH ay RE multiplied by 6 over square root of 85. Ang moment arm ng REH sa point E ay 0.40 meters. Ito yung line of action ng REH at magkikreate ng clockwise moment yung REH sa point A. Kaya positive yung moment ng REH sa point A. Ang last force na magkikreate ng moment sa point A ay yung vertical component ng RE. Ang value ng REB ay RE multiplied by 7 over square root of 85. Ang moment arm ng REB sa point A ay yung distance na to. Equal yan sa 1.2 plus 2 plus 1.5 plus 1.2 meters. Equal to 5.9 meters. Yung REB ay magkikreate ng counterclockwise moment sa point A. Kaya naman, negative yung moment niya dito sa ating equation. Wala na ibang force pa na magkikreate ng moment sa point A equal to 0. I-simplify natin yung equation na nagawa natin. Pag-add natin yung dalawang term na to, since both in terms sila ng P2 multiplied by 5.90 meters plus eto naman 10 kN times 3.2 meters 32 kN meter. Etong dalawang term na to, pwede nyo siyang i-remain na ganyan na lang siya muna kasi kapag pinag-add natin siya, magiging decimal value pa siya. Ipag-add ko na para maging mas maiksi yung equation. Ang value niya ay negative 4.219 meters multiplied by RE equal to 0. Para magamit ko ng buo yung value na to, i-store ko na lang siya sa store A ng aking calculator. I-denote natin yung equation na to as equation 1. Sa equation 1 ay meron tayong dalawang unknown, P2 and RE. Di ba yung REB and REH are the rectangular components of RE? I-delete ko muna yung forces na to. And then, i-take ko yung free body diagram ng joint E. Ilagay natin lahat ng force na nag-a-act sa joint E. First ay yung reaction na RE. Yung RE, pwede nyo naman siya ilagay sa joint E nang naka-component siya, which is REB and REH. Tapos, wala itong RE. Next ay yung tension force ng cable DE. I-denote natin yung force na to as FDE. Since FDE and RE are collinear, therefore, the value of FDE is equal to RE. Hindi lang mangyayari na equal yung FDE and RE kung merong ibang force na naka-apply sa joint E. But in this case, dahil ang present lang sa joint E ay yung tension force ng cable DE, therefore yung RE ay equal sa FDE. I-denote natin to as equation 2, wherein FDE is equal to RE. Using equation 2, yung RE, marireplace natin siya ng FDE. Kaso ganun pa din. Dalawa pa din yung unknown. Kailangan yung FDE, ma-convert naman natin siya in terms of P2. Or yung P2, ma-convert natin siya in terms of FDE. Paano natin gagawin yon? Mag-take naman tayo ng free body diagram ng joint D. Ilagay natin lahat ng known and unknown force na nag-a-act sa joint D. First is yung P2.
Next ay yung tension force sa cable DE. Ito yung slope ng force na yan. Kopyahin natin. I-denote natin to as FDE. Next ay yung tension force ng segment DC ng cable. I-denote natin to as FDC. Kailangan natin ng slope or angle ng FDC. Ito yung cable CD. Dito naman tayo gumawa ng right triangle. Ito yung horizontal side and the vertical side ng ating right triangle. Ang horizontal side ng triangle na to, yung color violet, ay 1.5 meters. Vertical side, ito yung distance na yon. Ilan to? Equal yan sa 1.4 meters minus 1.0 meters. 0.40 meters. Yung value na lang din na yan, yung gamitin natin na value ng slope triangle ng FDC. 1.5 is to 0.4. Ang hypotenuse side ng slope triangle natin na to ay equal sa square root of 241 over 10.